Yung nalugay. Si Ryan talaga. Dapat radyo. Dapat radyo. Dapat radyo. Dapat radyo. Advertisement para ma-promote ang business. Dapat radyo. Ang mga huling balita, mga usapin sa buong bansa, maging sa ibayong dagat. Balitang dapat bigyang pansin sa Radyo Manila News. Radyo Manila News. Radyo Manila News. Tatalakayin ngayon sa 89.7 Manila Sounds. Radyo Manila News. Radyo Manila News. Kasama ang ating kapartner sa balita, ang kumpanyerong si Warren D. Guzman. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Batiin muna natin ang magandang umaga lahat ng mga nakikinig sa ating himpilan at lalong-lalo na dito sa Barangay Bani, Bayambang. Magandang umaga po sa inyong lahat, Renica family. Good morning. Oras natin 9 minuto bago alas 10 ng umaga. Dako tayo ngayon sa ating mainit na issue, balita ngayong araw. Mayor Abby Binay nanguna sa inaugurasyon ng Makati Columbarium. Nag-anunsyo ng subsidized na serbisyo para sa mga Makatizen. Pinangunahan ngayon ni Makati Mayor Abby Binay ang inaugurasyon ng Makati Columbarium na matatagpuan sa kahabaan ng Kalayaan Avenue, corner ni Canor Garcia Street sa Barangay Valenzuela. Sa wakas, ang mga Makatizen ay mayroon na ngayong pasilidad na nag-aalok ng isang disenteng lugar na magpapahingahan o mapapahingahan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang Makati Columbarium ay nag-alok ng mga serbisyo sa abot kayang halaga habang isinusulog ng ang kaligtasan, kaginhawaan at pagpapanatili. Ayan po ay saad ni Mayor Abby. Sinabi ng alkalde na ang serbisyo o mga serbisyo ng Makati Columbarium ay mas mababa ang presyo kaysa mga pribadong serbisyo at ang pamalaang lungsod ay magbibigay ng karagdagang subsidyo. Kung ikukumpara sa kasalukuyan, mga rate ng serbisyo na iniaalok ng iba pang columbarium at crematorium sa Metro Manila, ang Makati Columbarium rates ay mas mura, lalo na sa mga memorial lata. Ang mga Makatizen na senior citizen at persons with disability or PWD ay makakakuha ng hanggang 50% diskwento, habang ang ibang residente ay makakakuha ng 25%. Ayan po ay sinabi ni Mayor Abby. Itinayo sa isang 4,000 metro kwadradong ari-arian na dating Makati Catholic Cemetery, ang columbarium ay may dalawang nakumpleto at fully operational na istruktura na naka-landscape na hardin at mga parking space. Sa gitna ng isang palapag na gusali ng administrasyon na nagtataglay ng opisina ng administrasyon, pangunahing kapilya at isang eco-friendly na krematorium. Ang krematorium ay mayroong Environmental Compliance Certificate mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Sa likod ng gusali ng administrasyon ay may 3 palapag na gusali kung saan matatagpuan ang mga columbary vault na may kabuuang 14,784 na vault unit na magagamit. 8 viewing chapel ang nasa ground floor, habang ang bawat palapag ay may lobby lounge, comfort room, PWD lift at common stairs. Ang bawat unit ng vault ay may sukat na 30 by 30 by 50 centimetro at maaaring maglaman ng 3 karaniwang sukat o 4 na maliliit na urna or URN. Mayroon itong takip na tile at hanggang 7 antas o mula A hanggang G.
Iniyak din ng alkalde ang planong palawakin ang pasilidad upang madagdagan ang kapasidad nito upang patuloy nitong mapagsilbihan ang mga pangangailangan ng mga Makatisen sa mga susunod na taon. Ang mga karagdagang gusali at pagpapabuti kasama ang mas maraming crypts at viewing chapel ay itatayo ng aming pribadong kasosyo. Kaya wala ng cash out sa bahagi ng lungsod. Ayan po ay sinabi ni Mayor Abby Binay. Nauna rito, pinasiyaan ni Mayor Abby ang bagong Police at Fire Central Headquarters sa Barangay San Antonio. Ang mga bagong pasilidad ay naglalayong pahusayin ang kakayahan ng proteksyon ng sektor ng lungsod na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, tumugon sa mga biglang sitwasyon na kailangan ng agarang tulong. Yan po ay isang napakalagang bagay, lalong-lalo na po sa Makatisen, mga kababayan po natin dyan, na magkaroon ng inspirasyon ang lahat ng mga mayor na hindi lang sa mga buhay concern, pati na rin dito sa mga nagsisiksikan nating mga mahal sa buhay na hindi natin alam kung saan natin ilalagay, especially itong lugar na ito is highly urbanized area. Itong Makati naman talaga namang siksikan po dyan. Saan natin ililibing talaga? Kumbaga ay mailalayo nga natin sa bayan ng Makati ang mga labi ng ating mahal sa buhay dahil nga wala na tayong mapaglibingan at karaniwan po dyan ay medyo mataas pa ang singil o mataas pa ang bayad sa proyektong ito ni Mayor Abby Binay na nagkaroon na nga ng inaugurasyon. Ibig sabihin, pwede na magamit. Pwede na hong pagserbisyoan ng mga kababayan po natin dyan ay isang bagay po na makakatulong sa ating mga mahal sa buhay. Lalo't lalo na medyo sa panahon ngayon talagang umaabot po tayo sa panahong krisis talaga. Saan natin huhugutin? Namatayan ka na nga, wala na nga yung magbibigay sa iyo ng tulong sa pamilya, magdadagdag ka pa ngayon ng gastusin dahil namatayan ka. Minsan nga, hindi lang sa buhay ang gastos, pati doon sa pagka namatay ka o may namatay sa pamilya mo, ay gastos din, malaking gastusin po. Pag namatay, nandiyan na yung pag nilalamayan, gagastos ka talaga dyan gabi-gabi. Maliban doon yung kabaon, syempre. Di ba ang casket dyan, lalo na sa Makati ka, medyo mataas ang singil po dyan. Mahal po ang mga casket po natin dyan. At yung paglilibingan, yung yung pagkikremate pa ng mga labi ay medyo yan, medyo ibang usapin po yan. Kaya hanggat maaari, meron hong mga lugar, lalo na tulong ito ng gobyerno, merong makakapag-subsidize ng ating mga gastos. Kumbaga, kahit papano maibsan yung sakit na dinaranas ng ating mga bulsa. At yan ang ating mga balita ngayong araw na ito. Ako po si Warren D. Guzman. Magandang umaga.